si Attorney Glynis Lynn Cabansag. Ma'am, Attorney, magandang hapon po. Good afternoon, Ms. Leia, and good afternoon to all of the viewers po of Angat Pilipinas. So, ma'am, ang katulad nga ng pagpapakilala ko sa'yo, ikaw ay isa sa mga awardees nitong Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. So, pwede bang, can you give us a little background of yourself and as well your service, the service you render to the people? Yes, thank you, Ms. Leia. Actually, I am very honored to receive such recognition from the Southeast Asian Premier Business. Kasi po, ito pong recognition na to ay tumutukoy sa aking profession bilang isang lawyer. And this recognition is actually very important for me dahil this award giving body recognizes me as one of the country's most outstanding property dispute attorney of the year. So ang ang field mo is parang yung mga kaso kaugnay sa properties. So ibig sabihin lupa, bahay, condo and the likes. Tama Yes, po ba ako? that is correct, ma'am. So ma'am, how and when did you start this your field? Okay, so it was in 2009 when I passed the bar exams. And after finishing the bar exams, I started working in the local government. Kaya po ako nandito ngayon bilang isang property dispute attorney is because of my track record. Because po sa akin naging experience sa pagtatrabaho sa gobyerno from 2009 up to 2019 until I was fortunate to be working with Carpio and Bello Law Offices as one of their associates. Now, ma'am, as to my background as a government employee, in 2009 po, ako po ay naging Chief Legal ng Quezon City Treasurer's Office. Oh, okay. So, nung mga panahon po na yon, marami po akong natutunan pagdating po sa paniningil ng taxes. That time is ang mayor pa noon ay si Belmonte Sonny na Belmonte, yes po. Belmonte yes, na. it was Mayor Sonny Belmonte po who appointed me for the position. And given my practice in the Treasurer's Office, being the Chief Legal, marami po tayo natutunan pagdating po sa collection of real property tax, business tax. Kung alam po natin na during the time of Mayor Sonny Belmonte, ang Quezon City po talaga nag-auction ng mga delinquent properties. Yes, oo. So we were able to encounter this kind of problems that property owners have. Pero later on, na-discover din po natin na sometimes hindi lang po sa problema ng amilyado ho ang nagiging problema ng mga property owners. And then in 2017, ako naman po ay naanyayahan na magtrabaho po sa Muntinlupa City bilang assistant city assessor po. Then now in Muntinlupa, what I have been immersed into as a government employee ay pagdating naman po sa assessment ng real property tax. So mas naintindihan po natin yung how to recognize itong mga titulo, how to identify their fair market value, assessed value, and also para ko ikutin ang buong syudad para malaman baka naman may mga properties dito, mga buildings or mga structures na hanggang ngayon hindi pa rin na-issuehan ng tax declaration. So yes po, because of those experiences, I realized that every time I look into documents na pinapaaral po sa akin, kumbaga yung takbo po ng isip ko to evaluate the concern at pag-identify ng legal solution over the matter became more easy on my part dahil nga po sa aking background. That's why when I decided to finally open up my law office, the Glynis Cabansag Law Office, I have decided that I will be focusing on this field of practice, which is property law. Yun pa naman ang itatanong ko, ma'am, but what makes you decide to go into, yun nga, yung pagtatayo ng sarili mong law office? What inspired you? Bakit
naisipan mong magtayo ng sarili mong kumpanya? Okay po. I have decided to finally put up my own law office because after 12 years in the legal practice, I have realized that I have garnered enough experience po at naging confident na po ako sa pagpuput up ng sarili kong law office. But still, napakabata mo pa, ma'am. Yung 12 years with 12 years of experience, parang napakabata mo pa. But still, you managed to do it with flying colors. Kasi nga, alam mo, hindi ka mapipili. Hindi ka mapipili nitong Southeast Asian Premier Business and Achiever Award if you are not that good, or sabihin na natin hindi na good only. So you're doing your best para yung mga challenges malampasan mo. So yun nga yung parang sabi mo nga tinanong kita what inspired you, yung iyong years of experience. Pero sabi ko nga, napakabata mo pa for that. Maybe if you graduated in 2009 and now is 2023. So that's 12, tama, 13 years. 13 years. So 13 to 14 years. And if you graduated at the age of 24. Yes, that's right. So napakabata, you're 30 to, yeah, almost mid-30s, di ba? Late 30s. Late 30s na ba yun? Di ba? Kasi late 30s, 38, 39, ganun. So, parang ang napakabata mo pa. But, yun nga, what's your company again? Your, Yes, the name of my law office is Glynis Cabansag Law Office. And, ma'am, sa totoo po, ang mga lawyers, hindi naman kami talaga allowed to advertise or market our services. It's really with the quality of work that we deliver. Siyempre, kapag may nahandle akong kaso at napanalo ko siya in a much shorter period of time, medyo umiingay, nagkakaroon po ng mga referrals. And over time, because of my practice, ako po ay fortunate to be winning cases. Syempre, that's also part of our track record na kapag si Attorney Cabansag ang nag-handle ng kaso na to, makakasiguro po yung aming mga kliyente na talagang we study the case thoroughly. We come up with legal strategies before filing any suit in court. And in fact, in most cases, it's not naman all the time that we need to bring the case to the court right away. Yes. Minsan may mga remeding administratibo o kaya naman ay remeding kailangan isampa sa criminal court po. Actually, nabanggit mo, sabi mo, na actually hindi kayo allowed to, parang yung boost, yung whatever you achieve. Katulad nung, sabi mo nga, kung naipanalo, parang hindi para ipagyabang ninyo. Oo. Pero ang programa naman namin dito sa Angat Pilipinas is to showcase yung mga hindi nalalaman ng tao. Just like what you're doing. Kung marami kang nagawang maganda, marami kang naipanalong kaso. So, karapatan din naman ng tao na malaman. So that pag nagkaroon sila ng problema, meron agad silang reference point na, ay, si Attorney Cabansag, magaling yan. So, siguro try nating kunin ang kaya lang sasabihin nila, ay, magaling yan, mahal ang bayad dyan. So, yun ang agad. Pero, wala namang masama po kung itatry ninyo, kung malay ninyo, si Attorney Cabansag, may magandang puso na tutulungan kayo kung sa abot ng kanyang makakaya, at ang kakayahan ninyo ay magdidepende po sa pag-uusap ninyo. Yun ang natin. Lahat naman, tulad ng sinabi niya, hindi lahat po ay kailangang i-file sa korte.
meron namang nakukuha talaga kahit saan, kahit anong away, kahit anong gulo, o kahit anong diskusyon, nakukuha po yan sa magandang pag-uusap. Yes. Ayun ang That's ano right natin. Opo. And, so, sinabi mo na yung what inspired you, bakit ka na ganun. Ma'am, eto, sabi mo nga, hindi, bawal kayo na magsalita tungkol sa sarili ninyo. But now, tell me more about your Glynis Cabansag Law Office. Yes po. Ang Glynis Cabansag Law Office was established only last year, June 2022. And while the law office is pretty new, ako po, wala po akong ibang pagmamalaki, kundi yung aking track record po talaga, both in the government and the private sector. And also, ma'am, over time, kamukha po na napag-usapan ho natin earlier, before the show was aired, no? Alam niyo po, sometimes yung mga property owners, hindi naman yung mga owners lang ng mga subdivision lots or condominium units. We also have farmers who are entitled to the property or the agriculture lot that they are na po considered as tenants of. Meron po tayong mga indigenous people na minsan ho, pati ho yung mga ancestral domain nila ay kinukuha na po ng mga certain mining companies. Who else? Yung may mga land grabbing cases. Sometimes may mga properties na sobrang lawak, yung pala unti-unti na akong kinakain ng mga subdivision developers. So, marami po talaga. Meron akong notion ng mga tao na before natin kaya ipaglaban yung ating karapatan, kahit tayo po ay, let's say, nanakawan ho ng property, mahal siguro pumunta kay Attorney Cabansag or to any other lawyer, pumunta na lang ho tayo sa public attorney. Kaya lang ho, yung ganong wrong notion na yon, kaya ho mas mainam pumunta ho tayo sa law office na meron hong field of expertise. Kasi meron ho ways for us to help them out na hindi po necessarily na kailangan po natin pumunta sa court right away. Like in the case of indigenous peoples, meron pong government agency na tumutulong po sa kanila na dapat ho pinaglalaban din ho ang karapatan po nila. Pero maganda na meron pong mga private lawyers na tumututok. Attorney, nagawa na ba yung demand letter? Attorney, na-follow up na po ba sa ganitong USEC or Secretary of this Department, etc. etc. So, yes, I think in our case, Ma'am Leia, we pagdating po sa pag-render ng legal services, hindi po kami para manggulat na, ang acceptance fee nyo is so and so amount. What we do, we study the case, we give our clients an overview of their problem and the approach on how it is going to be dealt. And the only time that we will be charging for our legal services is, of course, kapag na-identify na po namin na, okay, may laban po tayo. Ito po yung mga kailangan po natin gawin. So, mas maganda yan dahil you're telling them na yun the truth about their claim. Mm-hmm. Kasi minsan may mga abogado na kaya nating ipanalo yan, but you have to pay me this acceptance fee, and this is my appearance fee, and this is my other yung paggawa ng mga pleadings, pleadings, and yung mga basta yung mga mga kailangan sa korte. Yes, ma'am. Oo. So with that, parang ang ganda naman ng ninyo, ng ang ganda ng serbisyong ibinibigay ninyo sa mga tao dahil ikaw muna pala as the managing ano ba tawag doon? Managing lawyer of the firm. Yes, managing lawyer of the firm. Okay. So maganda kasi kung ganon ang ginagawa ninyo, sinasabi nyo agad sa tao, hindi na sila kailangang umasa pa. Oo. So, with what you're doing, alam mo, siguro maraming lalapit sa iyo na ganyan. And sinabi, hindi lang pala naman mga condo owners o yung mga may-ari ng mga subdivisions ang kinikater ninyo, even yung mga farmers po natin na
ano ba yung tawag yan? Ano ba yung tenants? Yung tenants Sino ng po yung certain... tinatawag na sowers and blowers of the soil? Kumbaga sila yung agriculture- nagpapalago opo. ng syempre, ang ano doon is from the time hanggang magtagal ng magtagal, they have the right na yata pagka para ma-award sa yung kanila yung certain lupang portion of the pinagtatrabuhan property. nila. Yes, Oo. that's right po. So, ma'am, can you although napakabata pa ng iyong Firm. GC firm, napakabata pa niya. But I know, hindi ka man-nominate dito sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award if wala kang na-prove na ano. So, ma'am, meron ka bang success story na pwede mong i-share sa ating mga taga-subaybay? Meron ba kayo Yes, medyo marami na rin po. So, where do I start? Okay. In 1 year, marami na rin. No, I mean, opo, ang 1 year po talaga. kasi is only a continuation of my private practice. But in 2019, I've started doing private practice also with Carpio and Baguio law offices. But even during my stint in the government, I'm also doing litigation kasi po kailangan lang naman makahingi po ng authority to practice from the city mayor. So, ang mga usual cases po na handle ko po during my younger years as a lawyer is, of course, yung mga usapin ng mga illegal squatting. Yes, yan marami niyan. Sabi mo kasi Quezon City ka. Ang dami niyan sa Quezon City. Napakarami po niyan. And actually, ang katandem mo dyan, most of the time, is yung presidential, PICUP, Presidential Commission on Urban Poor. Yes, that's right po. Or even yung housing. Tama po. Oo, yun ang mga kapartner ninyo sa trabaho. Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta magpalaya. So, kailangan po natin silang bigyan also ng opportunity na gusto niyo po bang bilhin na lang ito para hindi kayo ma-identify as squatters, lalo na kung may capacity naman kayo at meron akong tulong na magagaling po sa government. Yes. So those are the things. Of course, if you would notice, Ma'am Leia, that is not an aggressive approach. That is quite a humanitarian approach, right? Because it's a win-win for both the property owner and the occupants because ang property owner, matagal nga na hindi napakinabangan yung property dahil nga po occupied by illegal settlers. Pero yung mga illegal settlers, because they have been residing there for so long, at nalaman nila, meron palang ganitong programa ang government para matulungan tayo sa pagbayad pa unti-unti ng lupa na to, edi meron po tayong community mortgage program na na we were able to assist and bring solutions to both of the parties. And also, ma'am, meron din po tayong mga kaso ng mga indigenous communities na hanggang ngayon po ay tinutulungan pa po natin. Meron po mga tribal communities na located po sa La Union. Meron din po sa Zambales, meron din po sa Capas, Tarlac, ma'am. Yung mga properties po na to, either po ginamit na po as a mining site o kaya po dinevelop na parte ng New Clark City, let's say, and other indigenous or ancestral domains na meron akong minerals dun sa lupa ho nila. May iba kong mga private sectors na nakikinabang maliban po sa mga indigenous communities. So yun po, patuloy po natin silang tinutulungan. So, kung tama naman, thank you, Sir Benjo. At akala ko ako lang ang humak. Kasi kanina pa ako nakatingin kay ma'am na habang while she's talking, ninanamnam ko yung sinasabi niya. At alam mo, naniniwala ako na sa mga sinasabi mo dahil biro mo from you work at Quezon City Government 2009, talaga namang ang dami naman pong illegal settlers sa QC. At yun na nga, ang mga may-ari ay nahihirapan. Pero with your explanation, naniniwala ako na nagtrabaho talaga ito. Hindi na kailangan ng patunay na talagang successful yung from your past work and up to now, talagang may proof. Yes. Oo. Kaya nga sabi ko, kaya kanina pa ako nakatingin sa'yo. And thank you, Benjo. At pinalakpakan mo naman si Ma'am Glynis. At talagang,
So, yung nasabi ko, yung success story, akala ko ang ano mo is isa, dalawa lang, pero with... Communities po, ma'am, ang tinutulungan po Oo. natin. Akala ko nga, hindi, kasi you're working in your private capacity. So, akala ko ay yung makilan-ngilan lang. Pero yung nung banggitin mo nga yung nasa ano ng indigenous people, yung mga illegal settlers. So, with that, pareho, kasi pagka you work with the owners and the illegal settlers, sabihin, pareho mo silang natulungan. Yun ang ano na sabi mo nga tama, hindi na kailangan dumaan sa korte. So sa pag-uusap pa lang na nare-resolve na yung problema. Yes. Lalo na ako kung nandiyan ang government para ko tumulong. Yes. So, yun yung success story mo, hindi ko na kailangang ulit-ulitin. But, ma'am, alam mo, what do you think is your best quality? Kasi isang taon ka pala, yun talagang ang pagkakaano ng Southeast Asian Premier Business is yung GC law firm is only a year. And it's doing good. So what do you think is your best quality? Bakit kanila kukunin? Hindi, ibig sabihin, in a span of 1 year, hindi naman ganun kabilis ang ano. There should be a quality in you na nakita nila. Yes po. Oo. Thank you po. Well, of course, bilang founder at managing lawyer po ng GC Law, ako po ay very happy because I'm not running the firm on my own. In fact, I have a good number of lawyers who are my associates who are willing to be trained under me for this particular field of practice po ng law. And ako po, ma'am, ang may pagmamalaki ko po talaga is I think the way that we handle cases. We are not capitalist lawyers. We are not after the money of our clients right away. Because to think that I put up this law office, syempre ma'am, ako po meron din po akong vision na I would want Glenis Cabansag Law Office to be recognized as one of the country's most reputable property law firms of the country. And it all boils down to service po eh. So how do we do it? How do we accept clients, review their case, and strategize it? It's really part of the uniqueness that our law office can offer po to our Talagang may clients. uniqueness. So, Yes po. that's, I think, that's the best quality of your firm. That's why, inano nila, sabi mo nga, you're not after the money, the what do you call that? Ano man tawag sa bayad? Professional acceptance fee? fee, opo. The professional fee. Oo. Of So, course, ma'am, there are there are fees that are charged against the clients, but we're not the type who would just be accepting the case right away. Especially, let's say, ganito po, ang kliyente po namin, sabihin ko natin na sila yung nasa mali. Okay po? And nakita ko namin na, sir, peke po yung titulo po ninyo, paano po namin kayo paglalaban? Kahit kung meron silang capacity, we will not pursue the case. Maybe they can just look for a different lawyer po. But on our part, if we are going to defend them using spurious titles, that's not part of the values of the firm. Hindi po namin pwedeng i-represent yung mga tao na gumagamit ng mga peking dokumento. So, yun nga, di tama yung sinabi mo na that's the uniqueness of your company. You're not just after the money, but you're after the service you will render to your client. So, yun ang Of course, the nakita ng, reputation. yun nga. Kasi, once na, actually, maraming lawyer na hindi ganyan ang ano nila. Ano nila is naniniwala naman sila kasi na kapag lawyer ka, sinungaling ka. Yun ang inaano nila. Because right or wrong, you will defend your client. But in your case nga, sabi mo nga, ay you evaluate first kung yung ano ng client niyo and you don't look for their capacities and I mean their capability to pay. So ang inaano ninyo is yung
May tawag kayo dyan eh. Teka lang. We also do due diligence, ma'am. Kumbaga, dinududel din namin po yung concern po ng kliyente po namin para, of course, we don't want to be bringing a losing case to the court. Kami po dapat naaral na ho namin at may laban po talaga. Oo. Hindi, marami kasi, excuse for the marami kasi na abogado na despite knowing na fake yung kanilang hawak na mga papeles, they still pursue the case and will tell them na kaya nating bayaran yung korte. May mga ganun eh. Basta you just prepare the amount to be spent to the court and for sure, magagawa natin ang paraan. So, may mga ganong sabi ko nga, huwag kang magagalit. Pero, siguro naman, alam mo, na totoo yung sinasabi ko. Yes, oo. So, but with your, yung, so that goes the integrity. Oo. So, yun ang, ninyo. And, ma'am, is there any other award-giving body na na-recognize yung company ninyo? Opo. Actually, Ayun. earlier this year, it is Aguila Award. During that time, I was awarded together with Yusek Epi Dancing. That's formerly from the DILG. Yes po. And now, DepEd. Actually, marami po DepEd. Sobrang dami po talaga. Nakakatuwa, ma'am, kasi syempre hindi mo naman i-volunteer Yes. na, gusto ko Oo. rin ng award, baka naman pwede nakasama ako sa event kasi nakakaya. And yung mga ganong award, ma'am, parang mahirap to really showcase to Oo the naman. public. Basta, lalo't kilala ka you have to present some requirements and your achievements. Yes po. Mahirap maggawa ng mga fabricated Accomplishments. accomplishments because time will come at the end of the day lalabas at lalabas yan. So hindi nga maganda kapag ka ganun. Pero yung sinabi mo nga na you're always telling the truth. You don't want your clients to go beyond the The legal legal parameters. Oo. Yun. Siguro ako naniniwala talaga na yun yung naging basis ng Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Kung bakit para bigyan ka ng award, napakabata mo pa for that. And even your company is napakabata pa. Yes, ma'am. Oo. So, ma'am, can you cite an example? I mean, yung nung medyo controversial Okay, ma'am. na nahawakan mong kaso. Medyo naging interesting sa akin yung na yan eh. Kasi sabi mo nga, yung mga indigenous people and mostly yung mga squatters dito, can you cite an example of yung medyo controversial? Baka maaalala ko pa kasi alam mo, nag-cover ako ng QC. Okay. Medyo, alright. Siguro, yung mga controversial cases would be those matters that would be involving yung mga malalaking mga kumpanya po, ma'am, na meron po palang problema sa lupa or nai-involve po sa land grabbing. Ang sa akin po kasi, ma'am, in as much as I also want to share with you all of this cases that Just I have handled. isa lang na controversial. Even wag mo nang wag mo nang yung pangalan. Just yung the place and maybe ako naman kasi sa tagal ko nag-cover from the time ni from the last year ni Simon until Mayor Matay, until Mayor Sunny Belmonte, and then Herbert Bautista, and then yan nga kay Ma'am Joy. So siguro ma-recall ko. And
you said you work with the city treasurer? Of Quezon City Of and Quezon. Assessor's Office po of Muntinlupa. But I know. So you work with Treasurer Villanueva ba? Yes, Ed Villanueva. Ed Villanueva. And also with Dr. Enriga po. Kay Doc Enriga. Ay, oo, Mm. kay Doc Enriga during the time of Sunny Sunny Belmonte. Belmonte. Opo. And then when I work naman in Muntinlupa, panahon po ni Mayor Fresnedi po. Fresnedi. Mhm. Okay. So yun, kahit yung lugar lang, so maaano ko siya. But anyway, kung ano naman, hindi naman ano. Pero ako, yan nga, marami naman talaga kasing lupa dyan sa QC na naging controversial. And meron Patuloy akong maisa-cite na yung controversial lot dyan, na yung pag-aari ng Casimiro. Oh, yes. Oo, yun. Ang laki-laki ng lupa niya na ang dami nang nag-occupy ng mga illegal settlers and even businesses, and hindi na pinakanabangan ng matanda. Pero there's a decision yung Supreme Court, talagang siya ang may-ari noon. Okay. Oo, kaya lang namatay na yung matanda. So wala nang lumalaban. So kahit po nanalo sa kaso, hindi naman po hindi na-enforce niya yung ma-enforce, oo. So, sana Marami. nakilala na kita noon para nakatulong tayo doon sa matanda. Opo. How about yung heirs, ma'am? Baka may buhay pa po. May buhay pa yung heirs, pero they are not interested. Would you believe it's, I think it's more than 5,000 Hectares. hectares. Yes. More than 5,000 hectares. Ang laki eh. So, from even yung ano ng iglesia. lahat, Okay. ano, Opo, familiar po ako. yung pero that is on from Litex, parang ganun yung site na yun. So, ano rin naman. Kawawa din naman yung matanda. Pero anyway, wala naman tayong magagawa. Hindi ka kasi nakilala nila agad. Pero kung nakilala ka nila kaagad, baka natulungan mo sila. Or at least man lang, makausap ko natin kung pwede man ko yung pwedeng habulin. Oo, na ano. Ma'am, medyo mahaba na yung napag-usapan natin, pero still I want you to give some can you give some of your company's details? Okay Oo. po. So, to all of our listeners and viewers, ang Glenis Cabansag Law Office po, our office is in Alabang, in Parkway Corporate Center. But we also have an office in Manila, and 478 Avenue, Sampaloc, Manila. The reason why we have two offices is we have lawyers who are stationed in two offices po. But at any rate po, we may also be contacted through admin@gclawoffice.net, just in case anyone has queries po. And our social media accounts is already being developed po, so that we get to be more accessible to the public. Okay. So, ano pa ba itatanong ko? Kasi hindi pa ako nagtatanong, nasa isip ko pa lang, sinasagot na ni Ma'am, ni Attorney Glynis. So, pero for the information of everyone, si Attorney Glynis, nabanggit mo ba na you're from University of Santo Tomas? Yes, ma'am. Isa sa mga ano ba talaga ang isa sa mahusay na eskwelahan. I mean, ako gusto ko yung mga anak ko, yung isang anak ko gusto kong mag-aral diyan, kaya hindi namin kaya charot. Oh, ma'am. Yung isang anak ko is nag-UST, pero yung nung high school. So pero ngayon lumipat ng Assumption. Yung isang anak ko naman, yung bunso ko, nag-exam sa UST, pumasa, pero ang hinabol, basketball, sa Adamson. Sabi ko, ang mga kinuhanan niya ng exam is De La Salle at saka UST, pero hindi rin nagpatuloy. Sabi ko, sige, baka dyan ka masaya.
kasi iba na rin ang mga bata ngayon. Hindi na katulad nung namin. Kasi kayo medyo millennial Yes, millennial ka na. Medyo kami mga baby, ba tayo? Baby boomer? Kasama ka ba? Hindi. Siyempre ikaw ay Gen Z. Oo. So, attorney, I'll give you the opportunity para you tell our listeners about your company, but mostly yourself, para maanuhan naman nila, makilala naman nila yung attorney Cabansag na baka inaakala nila suplada sa personal. O kaya mahirap lapitan, madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi po. Binigay niya na po sa inyo yung kanyang opisina. So, ma'am, showcase na lang natin, ma'am, yung sarili. Kasi yan naman ang natin, yan ang purpose ng programa natin. Ipaalam sa aming mga taga-subaybay yung mga serbisyo na ginagawa po ng ating mga kababayan na katulad ni Attorney Cabansag na isang abogado, pero ang practice niya nga ay with regard to properties. Oo. So, yung mga nag-iisip na may problema sa lupa, kondo, or pwede naman po kayong magtanong, mag-consult sa kanila. Hindi pa po nila kayo sisingilin. Hindi pa po nila kayo sisingilin. And then, kasi nga sabi nila, kapag ka napag-aralan nila, kung may panalo kayo o wala, sasabihin po nila sa inyo. And that is the time para pag-usapan nyo pa lang po. Kung halimbawa po na may papanalo, that is the time na pag-uusapan nyo. Siyempre po, yung babayaran nyo sa kanyang professional fee. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman po lahat ng nagseserbisyo ay libre. Ang nagseserbisyo po sila at the right price. Katulad po niyan. So, nagserbisyo sila, binayaran nyo sila. Siyempre may obligasyon din naman po sila sa pamahalaan. So, nagbabayad rin naman po sila ng kanilang tax. Mga obligasyon po ang mga yan. So, yung ibinabayad naman po nila as tax, yung kinita nila sa inyo, ibinabayad nila ng tax, na siya naman pong ginagamit ng pamahalaan sa iba't ibang gastusin din po. So, yun ang nagiging daan. Tulong-tulong lang po para naman po umayos ang ekonomiya ng ating bansa. So, attorney, you have the time para wag mong sabihin na hindi mo ipagmamalaki. Ma'am, ipagmalaki mo ngayon because you have the right and the qualities. So, dapat lang iyabang natin. Thank you po. Of course, I need to be mindful of the ethical concerns when it comes to promoting myself or the firm. Pero siguro masasabi ko lang po, marami akong mga property owners or siguro hindi ka pa may-ari pero isa kang heir or ikaw naman po ay awardee ng certain properties. You know, ang pagdating po sa mga usaping lupa, sa tingin ko, ang best quality ng lawyer talaga na para kung malapitan ko nila ay yung lawyer or yung law office na talaga ito po ang kanilang tinututukan. Napakadami po kasi talagang mga concerns. Samot-sari po. Sometimes hindi ko siya nalilimitahan sa usaping civil or administrative or mga local government concerns. Pati sometimes na-involve din yung mga criminal cases, lalo na kapag merong mga pamimeka ng mga titulo o kaya ay yung pag-trespass or yung forceful na taking po ng mga properties. Sometimes hindi rin may iiwasan, kapitan pa ang land grabber. Kaya naman ay yung mga I don't want to say this, but sometimes even city mayors or municipal mayors, once they are in power, they kind of, start to kind of get greedy and use their position to do this sorts of things. Ngayon po, ang masasabi ko lang sa Glenis Cabansag Law Office, I understand na
kailangan ko na meron akong tutulong sa mga tao ko na to. The brand that we want to to promote is kami ho yung law office na we will attend to the concern of the client or the prospective client. Pwede ko nilang idulog ho sa amin yung mga ganitong concern ko nila. At the onset, we can also give a legal advice or opinion on the matter. And if need be, sasabihin po namin na, ma'am, baka pwedeng idaan po muna natin sa barangay. O kaya naman po, idaan po natin muna sa munisipyo bago ho tayo magsampa ng kaso sa korte. O kaya naman ho, pwede ko po silang i-endorse sa, let's say, sa appropriate government agency. Para ho, meron din hong meron silang backbone na alam ko natin naman. Yes, yes. Nasusuporta ho sa kanila. So, those are the things po, ma'am, na hindi naman po talaga ma-cloud yung isip nila na, naku, pag si Atty. Cabansag, malamang mahal po ito, ganyan. But of course, when there is, if you want quality service, diba, you pay peanuts, you pay only so much, but you're asking for so much of the services. Syempre, in reality, hindi ko nangyayari po yun. So, with our track record, with our focus area, and with the style of how we handle our cases, all of those are within the fees that we charge to our clients. Sometimes we have clients na sabihin, attorney, wala pa po akong budget, baka po pwedeng ganito na lang po muna, contingent na lang. Pag-aaralan po namin kung meron po talaga tayong opportunity for that. Pero we are just not the type of firm that we turn down clients right away just because, naku, farmer ka lang naman, naku, mga ano lang naman kayo, indigenous people, hindi po. In fact, ito pong mga clients na to, sila yung talagang mga malalaki, yung mga lupa ko na hinahabol po nila. So, tulungan po natin. Ayan. Biruin mo. Bigyan mo naman ng palakpakan si attorney. Ang ganda ng kanilang mga ginagawa. And maganda yung pagkakapaliwanag mo na totoo naman na wala namang libreng serbisyo. Totoo naman po yun. Meron mang libre po, pero yun ay galing sa gobyerno. Halimbawa, ang isang halimbawa attorney na sabihin nila magpaw na lang kami. Pero you're earning more than 8,000 a month. So, hindi ka naman tatanggapin ngayon ni Pao. Tama po ba ako? At kung ang hinahabol ninyo, halimbawa ang hinahabol ninyong lupa, halimbawa, sabihin na natin, wag ng 1 hektarya. Halimbawa, 1,000 square meters na lang. So, hindi ka naman tatanggapin rin ni Pao dahil alam nila na malaki yung hinahabol mong lupa. I mean, may value talaga. So, kung halimbawa ang hinahabol mong lupa ay kapiraso lang, siguro tatanggapin ka ni Pao. Pero, yung kung napakalaki ng hinahabol mo, siguro, tapos ang dami nilang ipapagawa sa'yo, yung ibabayad nila should depend on kung ano yung nagawa ninyo. Di ba? So, yun ang imposible yung libre. Imposible yun. Kasi, sa totoo lang, ma'am, ako, naniniwala ako, syempre, hindi naman barya-barya din ang pinagpaaral sa inyo ng mga magulang ninyo. And, maliban doon, syempre, may mga binabayaran din kayo. Katulad niyan, 2 ang inyong law office. May mga, syempre, may mga sweldo at may mga allowances yung mga nasa yung mga staff ninyo. Kaya imposible naman yung sinasabi nila na libre. So walang ganun po. Kaya sinasabi ko nga po sa ating mga dito sa Angat Pilipinas, ke libre, ke may bayad o mahal ang bayad, as long as your service is really good, so walang dapat pag-usapan doon. Ang pinag-uusapan, serbisyo, maayos na serbisyo. Kaya ngayon, siguro hindi na sila matatakot sa iyo, attorney, na lumapit, na magsabi na, attorney, baka naman matulungan mo ko. And eto yung mga papeles ninyo. Okay po. So, eto naman, last na, attorney, yung may mga problemang ganyan sa lupa, and can you give a little advice? And mapwera doon sa mga, at yung mga
nananaghili sa'yo. I mean, yung, uy, gusto ko rin maging katulad ni Attorney Cabansag na awardee ng Southeast Asian Premier Businesses. Ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Okay. Opo. Ang mapapayo ko sa mga property owners or sa mga, to anyone na meron kong mga existing na problema sa properties, sa akin, wag po kayo magdalawang isip to consult the lawyers or the experts on the matter because no one can really help you. You cannot do you cannot put solutions on your own, especially kapag hindi po natin kung ano po yung mga batas na kailangan po nating tignan para alam po natin na tama ko yung pinaglalaban po natin. Wag po kayong matakot na lumapit sa law office po namin. In fact, I do not need to discourage you to go to the public attorney's office or to the IBP or other legal aid of government offices kasi sila naman nakakapag-render din naman po sila ng opinion. But ang difference po kasi kapag nagpunta po kayo sa isang opisina na yun po talaga yung focus area, makakasigurado po kayo na at least properly guided po kayo, legally speaking. Now, for other lawyers or the young ones who are aspiring to become lawyers, alam niyo po, ang bansa natin, medyo kulang talaga tayo sa lawyers eh. What they need to also think is, while it is difficult to finish law and pass the bar exams, at the end of the day, it's a really rewarding profession po, ma'am. Like in my case, syempre nagsimula po tayo na nagtrabaho tayo sa government office and then later, nanyayahan tayo na magtrabaho with Carpio and Bello law offices at na-expose po tayo sa litigation. Over time, it's really how you love doing your profession that eventually brings you to where you will be later on. Like in my case, I have now my own law office. I have lawyers who until now, attorney, baka naman pwede mo na akong kunin. Attorney, I want to be trained under you. I think that's more inspiring other than me helping out our clients or my clients because for me to be approached by fellow lawyers who are much, much younger and they look up to you na sinasabi nila na, attorney, I want to be like you. I think that's really one of the bonuses po sa ganito pong career track that I have as of the moment. GC Law or Glenis Cabansag Law Office, I don't want to refer to this as a business. It's really more of me putting a lot of my time to something that I am really passionate in doing. And at the same time, nakakatulong pa po tayo sa kapwa po natin. Yes, okay. So, attorney, mo yung mga lawyers younger than you are, tinitingala ka na agad. I mean, at your young age, yung iba kasi is wise lang. I mean, because they are old, we call them wise. Pero with you, maganda ang yung mga kliyente nila, maganda po si attorney at maganda rin po ang magiging treatment niya sa kaso ninyo. So, attorney, maraming salamat po sa pag-guest mo sa aming programa dito sa Media House Express, ang Angat Pilipinas, at sa ating mga taga-subaybay, isa na naman pong talakayan at isa na naman pong pagpapakilala sa angking galing at talino po ng isang tao na nagseserbisyo sa ating pamayanan. At yan nga po, ang isang kinagagalak nating ipagyabang ay itong si Attorney Glenis Lynn Cabansag ay awardee po ng Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards. At tatanggapin niya yan sa December 8. Opo, yan. Attorney, in advance po. Yes. Congratulations. Yes. Thank you so much. Muli po, ito si Lea Botones, sa presidente ng NCRPO Press Association. Nagsasabing isang magandang hapon po sa inyong lahat at ingat po tayo lagi. Dito sa Media House Express o MHE, kami kasama nyo. Thank you so Uy, much. Attorney, thank you po. Yes po, ma'am.
Isa na namang talakayan na pag-aangat sa ating inang bayan ang naihatid ng ating programang Angat Pilipinas na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng Media House Express, home of news and entertainment.